Hindi ako makapaniwalang iniwan niya na tayo. Walang hiya ang gardo na yon. 6 na buwan at wala ni isang salita akong narinig sa kanya. Yon ang bulalas ng nanay ni Caleb na si Mariela. Tila nawasak ang mundo ni Caleb nang marinig ang mga salitang iyon. Bakas ang galit sa mukha nito. Ramdam niyang frustration ng kanyang ina. Biglang umiyak ang bunso niyang kapatid na baby pa lang na si Cassie. Sa nakikita niya sa nanay niya, mukhang wala itong balak na ipagheli ang bata. Siya na lang ang bumuhat sa kapatid niya at pinatahan ito. "Tahan na, Cassie," malumanay niyang sabi habang hinahaplos ang likod nito. Ginulo ni Mariela ang buhok nito. "Hindi tatahan yan! Wala nang gatas!" "Nay, ano po bang nangyayari?" tanong ni Caleb sa ina. Humikbi si Mariela. "Yung tatay ninyo, pinabayaan na tayo. Umalis siya papuntang Maynila at hindi na bumalik. Kahit tawagan ko, hindi na sumasagot." Bakas ang pagkalito sa mukha ni Caleb na 10 taon lang ng mga panahong iyon. Ano po? Pero bakit po? Hindi na po babalik si tatay?" Naiinis na sumagot ang kanyang ina. "Hindi ko alam. Kailangan daw niyang maghanap ng trabaho. Pero nangako siyang babalik siya para sa atin. Hindi ko maintindihan kung bakit siya magsisinungaling sa atin. Baka may kabit na yun doon kaya ang daling pabayaan tayo rito." Naninikip ang dibdib ni Caleb. "Paano na po tayo? Paano po si tatay?" "Ano ba?" Gigil na sigaw ng kanyang ina. "Bakit ba tanong ka ng tanong? Naiirita ako. Patahanin mo nga yan." Tumakbo agad si Caleb palabas ng bahay habang buhat ang kapatid niyang si Cassie. Takot talaga siya kapag sinisigawan siya ng nanay niya. Malakas kasi itong mamalo sa katawan niya, lalo na kapag sobrang init ng ulo. Umupo si Caleb sa bangkong nakita niya. "Cassie, tahan na. Nagagalit na si nanay." Hindi pa rin ito tumahan. Pinunasan niyang pawis ng kapatid niya. Namumulan na rin ang mukha nito sa labis na pag-iyak. 2 araw nang walang laman ang tiyan niya. Papaano pa kaya ang bunso niyang kapatid? "Gusto mo ba ng gatas? Gutom ka na ba talaga, Cassie?" tanong niya sa kapatid niya na para bang sasagot ito. Huminga si Caleb ng malalim. Pawis na rin siya. Malago na ang buhok niya kaya mas lalo niyang naramdaman ng lagkit. 10 taon lamang siya pero ang mga desisyong ginagawa niya dapat matatanda ang gumagawa. "Ate Bebang, sige na naman po. Pautang po ng gatas, kahit 1 pack lang." Pakiusap ni Caleb sa may-ari ng sari-sari store na malapit sa kanila. Nagsalubong ang mga kilay ni Bebang. "Ano ba, Caleb? Utang na naman? Lubog na nga sa utang yung nanay mo. Hindi marunong magbayad. Nalugi na ako dahil sa inyo." Inayos niya ang pagkarga sa kapatid niyang mas lalong lumakas ang pag-iyak. "Sige na naman po. Gutom na po si Cassie. Buong araw na po siyang hindi nakakainom ng dede. Parang awa niyo na po." Bumuntong hininga ito at kumuha ng 1 pack ng gatas. "Sige na nga. Nasaan bang nanay mo? Ang dungis niyo pareho. Punasan mo nga yung sipon ng kapatid mo. Ang dugyot ninyo. Laging nakapustura yung nanay ninyo. Samantalang kayong mga anak hindi maalagaan ng maayos." Dumating ang isa pa nilang kapitbahay na si Mang Jun. "Bebang, pabili nga ng yosi. Ang aga-agang init na agad ng ulo mo. Kaya hindi ka nagkakaasawa eh." "Hay, kung tulad mo lang din naman ang asawa ko, wag na." Lumingon sa kanya si Bebang. "Oh, Caleb, ito ng gatas ng kapatid mo." "Salamat po." Tumingin sa kanya si Mang Jun. "Bakit ka nandito? Nakita ko ang nanay mo ah. Sumakay sa tricycle ni Ramil kanina. May pamasahe papuntang bayan tapos walang pambili ng gatas sa kapatid mo. Namumutla ka. Kumain ka na ba?" Umiling si Caleb. "Hindi pa po." Napairap si Bebang. "Ano pa bang aasahan mo sa Mariela na yun? Kahit nung nandito pa si Gardo, pabaya naman talaga yun." Hinayaan niya na lang mag-usap ang dalawa. Tumakbo siya pabalik sa bahay nila. Kailangan niya pang ipagtimpla ng gatas ang kapatid niya. Iyon nga lang, wala na palang mineral water sa kanila. Hindi naman niya pwedeng painumin ang galing sa nawasa ang kapatid niya at baka sumakit pa ang tiyan nito. Nilagay niya muna sa kuna si Cassie. "Saglit lang ha, magpapakulo lang ako ng tubig. Kaunting tiis lang ha." Lumabas siya para magpaningas ng apoy. Mas lalo pa siyang natataranta kapag umiiyak ang kapatid niya. Gusto niya na ring umiyak, pero kapag ginawa niya yon, lalong hindi makakainom ng gatas ang kapatid niya. Gusto niya na ring umiyak,
Pero kapag ginawa niya yon, lalong hindi makakainom ng gatas si Cassie. Caleb, anong ginagawa mo dyan? Umiiyak ang kapatid mo sa loob. Tanong sa kanya ni Mang Jun, may dalang isang kaldero. Eto, may pagkain akong dala. May kanin at adobong manok dyan. Pwede mong kainin hanggang gabi na yan. Huwag ka nang magluto. Nanlaki ang mga mata niya. Maraming salamat po, Manong Jun. Saka hindi po ako nagluluto. Magpapakulo po ako ng tubig. Ubus na po yung mineral water at baka po magkasakit si Cassie kaya magpapakulo pa po ako. Napakamot sa ulo ang lalaki. Ano? Palalamigin pa yan. Sige, saglit lang. Nasaan ang galon ninyo? Akin na. Ipag-iigib ko kayo. Grabe naman tong si Mariela. Iniwan kayo rito walang kahit ano. Tumakbo siya kaagad papunta sa loob ng bahay. Kinuha niya ang galon at ibinigay kay Manong Jun. Napangiti siya. Sa wakas, makakakain na sila. Hinintay niya muna ang tubig. Gutom na siya pero aasikasuhin niya muna ang kapatid niya. Nang mabuhat na ni Manong Jun papuntang bahay nila ang galon ng mineral water, nagtimpla agad siya ng gatas. Nakahinga siya ng maluwag. Inihiga niya ng maayos ang kapatid niya. Marahan niya rin tinatapik ang hita nito para makatulog. Ako na dyan, Caleb. Kumain ka na. Ako na magpapatulog sa kapatid mo. Saad ni Manong Jun sa kanya. Napangiti naman ang batang lalaki. Pumunta siya sa lamesa at kumain. Gutom na siya. Wala pa siyang kinakain simula kahapon. Caleb, dahan-dahan. Baka mabulunan ka. Paalala sa kanya nito. Si Aling Edith po ba nagluto nito? Masarap po. Tumawa naman ang lalaki. Gutom ka lang. Nasaan bang nanay mo? Alam mo ba kung saan pumunta yon? Umiling siya. Hindi ko po alam. Pero lagi po siyang may kausap sa cellphone. Hindi niya rin po kami madalas pakainin ni Cassie. Kulang daw po ang pera niya palagi. Napailing si Manong Jun. Grabe na yung nanay mo. Yung Sigardo, may balita ka na ba? Hindi na ba talaga ninyo nakakausap ang tatay ninyo? Mahal na mahal pa naman kayo ng lalaking yun. Siguradong magagalit yun kapag nalamang pinapabayaan kayo ng ganito ni Mariela. Hindi sumagot si Caleb. Hindi niya rin naman alam kung nasa ng tatay nila ni Cassie. Halos 1 taon na mula nang mawalan sila ng balita kay Gardo. Paano yan? Pasok ka na sa susunod na buwan. Papasok ka pa ba? Tanong sa kanya nito. Tumango naman siya. Opo, gusto ko pong mag-aral, Manong Jun. Hindi siya sobrang talino pero gusto niyang mag-aral. Wala pa siyang siguradong pangarap pero gusto niya talagang makapagtapos. Ang daming nagsabi sa kanyang hindi na sila maghihirap kung may pinag-aralan siya. Bumuntong hininga si Manong Jun. Sana alagaan kayo ng maayos ni Mariela. Ngayong walang paramdamang tatay ninyo, sana hindi niya kayong pabayaan. Yun din ang munting hiling ni Caleb. Kahit hindi na siya, kahit si Cassie na lang, bata pa ang kapatid niya. Bata pa rin naman siya pero sa kanilang dalawa mas kailangan pa ng atensyon at pag-aalaga ng kapatid niya. Kinaumagahan, doon lamang umuwi ang nanay nilang si Mariela. Bakas ang tuwa sa mukha nito. Marami rin itong pinamili. Groceries lahat ng yon. Wow, ang dami nyo naman pong dala. Ipatas mo na yan. Stock ninyo yan ni Cassie dito sa bahay. Saad nito at pumasok na sa kwarto. Tuwang-tuwa siyang inayos ang mga pagkaing binili nito. Nagbukas siya ng isang biskwit at binigyan si Cassie. Napangiti siya ng marahang kinain iyon ng kapatid niya. Yun nga lang, ang sayang mayroon si Caleb, biglang naglaho nang makita niyang nag-e-empake ng damit ang nanay niya. Nabitiwan niya ang dilatang hawak, natamaan tuloy ang kanyang daliri sa paa. Aray, daing niya pa. Tumunghay agad sa kanya si Mariela. Oh, anong nangyayari dyan? Wala po. Pinulot niya agad ang dilatang sardinas na hawak niya kanina. Binilisan niya ang pagsasalansan ng mga grocery para siyang hinahabol ng oras. Nang matapos, dahan-dahan siyang sumilip sa kwarto. Halos lahat ng gamit ng nanay niya nilalagay sa bag nito. Nanay, saan po kayo pupunta? Tanong ni Caleb rito. Umiwas ng tingin ng kanyang ina. May pinasukan akong trabaho. Stay in. Doon muna ako. Ikaw nang bahala sa kapatid mo. Tiningnan niya ang mga gamit nito. Pero, Nay, pasukan na po bukas. Sino pong mag-aalaga kay Cassie? Bumaha ang inis sa mukha ng kanyang ina. Huwag ka na ngang maraming tanong. Hindi ko kayo pwedeng dalhin sa pupuntahan ko. May pagkain naman dyan. Mabubuhay na kayo.
Sa susunod na buwan na lang ulit ako bibisita rito. Basta bahala na, aalis na ako. Walang nagawa si Caleb kundi pagmasdan niya na lang na umalis ang nanay nila. Hindi na sila muling binalikan ni Gardo na dapat haligi ng tahanan. Wala na rin si Mariela na dapat ay ilaw ng tahanan. Ang mga magulang na dapat gumagabay sa kanila, pareho silang iniwan sa murang edad na iyon. Kinabukasan, mag-isang inasikaso ni Caleb ang sarili niya. Gusot pa nga ang uniform niya, hindi kasi siya marunong gumamit ng plancha. Baka masunog niya pang uniform, sinuot niya na rin ang luma niyang mga sapatos. Madaling araw pa lang, maaga talaga siyang gumigising para marami na siyang magawa. Huminga siya ng malalim. Paano ko papasok? Tanong niya na lang sa hangin. Sa mabigat na puso, sinulya pa ni Caleb si Cassie na inosente nang naglalaro sa kunan nito. Nabalot siya ng takot dahil alam niyang hindi niya kayang iwan ito ng mag-isa. Ngunit hindi niya rin palalampasin ang unang araw niya sa paaralan para sa school year na iyon. Cassie, walang magbabantay sa'yo, saad niya sa kapatid at hinawakan ng maliit nitong kamay. Baka kung anong gawin mo kapag iniwan kitang mag-isa rito, bakit kasi ang tagal mong lumaki? Naglagay siya ng gatas at diaper sa loob ng bag niya. Isinukbit niya iyon sa likod niya bago maingat na binuhat si Cassie. Ang bigat ng responsibilidad ay nadama sa kanyang mga balikat. Pero determinado siyang panindigan iyon. Huwag kang matakot sa school ha. Magpa-cute ka sa teacher ko para hindi tayo pauwiin. Bilin niya sa kapatid niyang humahagik-hik lang. Nang makalabas ng bahay si Caleb, parang nag-iba ang mundo. Tiningnan niyang kapatid niya. Hindi niya rin talaga alam kung bakit nasa ganong sitwasyon siya. Magkahalong pangamba at pag-aalala ang nararamdaman niya habang naglalakad patungo sa paaralan. Inayos niya pa ang pagbuhat kay Cassie. Hindi niya kasi makita ng maayos ang dinaraanan niya. Nang makarating si Caleb sa school, walang gwardya ang humarang sa kanya dahil maaga pa naman. Kaunti pa lang din ang estudyante na hinahatid ng mga magulang ng mga ito. Nakahanap siya ng bangko sa ilalim ng isang mataas na puno. Marahan niyang inupo si Cassie roon, tinitiyak na komportable at ligtas ito. Magpalit na lang tayo sa pagpasok sa room. Sana hindi tayo palayasin ng teacher ko. Huwag kang iiyak dun ha. Pagkausap niya sa kapatid at inaliw muna ito. Maliwanag na ang kalangitan, tumunog na rin ang bell. Hudyat iyon ang simula ng klase. Hangad niyang mauunawaan ng mga guro ang kanyang sitwasyon. Huwag sana silang pauwiin. Magandang umaga, class! Bati ng guro nila. Kinakabahang bumati rin si Caleb. Magandang umaga po, Ma'am Dakutanan. Humakbang palapit sa kanyang guro nila. Caleb, anong meron dyan? Bakit kasama mo ang baby na yan? Hinawakan ng maayos ni Caleb ang kapatid niya nang maglikot ito. Kapatid ko po si Cassie. Wala pong mag-aalaga sa kanya kaya kailangan ko po siyang isama. Kumunot ang noo nito. Nakikita ko, nasan bang mga magulang mo? Tiningnan niyang mabuti si Miss Dakutanan. Hindi ko po alam kung nasaan si tatay. Matagal na po siyang hindi umuwi sa amin. Si nanay, wala po siya. Nasa trabaho po. Kami lang po ang naiiwan sa bahay ni Cassie. Sorry po at dinala ko siya rito. Bumuntong hininga ito. Ano ka ba? Huwag kang mag-sorry. Kung ganon, kayo lang ng kapatid mo ang nasa bahay ninyo. Tumango naman siya. Opo, ma'am. Nabanaag niya ang awa sa mukha ng teacher niya. O sige, akin na muna yung kapatid mo. Aalagaan ko siya para makapag-focus ka sa pag-aaral at pakikinig. Nakahinga ng maluwag si Caleb. Salamat po, ma'am. Hindi siya makapaniwala. Akala niya ay magagalit ang teacher niya. Hindi niya inaasahang aalukin pa siyang bantayan nito si Cassie. Sa mga oras na yon, parang tiniyak sa kanya na magiging maayos ang lahat. Sa buong araw, nagnakaw si Caleb ng mga sandali para tingnan si Cassie. Mukhang nakikisama naman ang kapatid niya. Hindi ito umiiyak ng sobra kasama ang mga guro niya. Parang may bumalot na init ng yakap sa kanya. Malaking bagay na may tumutulong sa kanya sa pag-aalaga kay Cassie. Gustong-gusto niyang tumanggap ng tulong pero ayaw niya namang sobrang kaawaan silang magkapatid. Nagpupumilit siyang ipakita sa ibang tao na ayos pa rin ang lahat. Kahit minsan, hindi na talaga kayanin ng batang isip at katawan niya ang pinagdaraanan niya. Maraming salamat po. Pasensya na po ulit. Pagpapakumbaba niya sa mga guro niya. Ngumisi naman ang advisor niya. Ano, dadalhin mo pa ulit ang kapatid mo rito bukas? Opo, pasensya na po talaga. Habang naglalakad siya pa uwi, payapang nakatulog si Cassie sa kanyang mga bisig.
Nakaramdam si Caleb ng kapanatagan. Malambot ang puso niya, lalo na sa kapatid niya. Madali siyang panghinaan ng loob, pero sa binigay ng tadhana sa kanya, pinilit niya ang sarili niyang maging matatag. Nasaan ka na ba, nanay? Bakit hindi ka pa po umuwi? Naninikip ang dibdib ni Caleb sa sobrang sama ng loob. 1 buwan na ang lumipas. Wala man lang paramdam ang nanay nila ni Cassie. Ubus na rin ang stock ng pagkain at gatas sa bahay nila. Cassie, tahan na. Matulog ka na. Please naman no. Halos pagmamakaawa niya sa kapatid niyang hinihiling niya. Mabuti na lang nakatulog na rin ito. Napagod na rin siguro sa pag-iyak. Marahan niyang inilapag sa higaan ng kapatid niya. Tinabihan niya ito at pinaypayan. Naputulan na rin kasi sila ng kuryente. Ginagampanan ni Caleb ang tungkulin sa nakababatang kapatid na dapat ay sa mga magulang niya. Isang responsibilidad iyon na hindi naman dapat siya ang pumapasan. Nahihirapan na siya, pero ni minsan hindi siya nagreklamo. Walang laman ang mga tiyan nila. Desperado na siya. Alam ni Caleb na kailangan niyang kumilos. Hindi na niya mabaliwala ang gutom na bumabalot sa kanila. Kaya niyang magtiis, pero ang nakababata niyang kapatid, hindi kakayanin. Ano? Sasama ka sa akin sa pamamasada? Pagkumpirma ni Manong June sa sinabi niya. Buo ang loob na tumango si Caleb. Opo, sasama po ako. Wala na po kasi kaming makain ni Cassie. Bakit? Nasaan bang nanay mo? Hindi pa ba umuwi si Mariela? Tanong pa ulit nito. Saka, paano ang pagpasok mo? Umiling ang batang lalaki. Hindi pa po umuwi si nanay. Please po, marunong po akong magsukli. Nabilis po ako magkwenta. Absent na lang po muna ako. Bahala na po. Ipapaliwanag ko na lang po sa teachers ko. O siya, sige. Iwan mo na lang sa amin si Cassie para maalagaan ng asawa ko. Mahilig naman sa bata yun. Sabi ni Manong June sa kanya. Napangiti siya. Mabilis siyang tumakbo. Maingat niyang binuhat ang kapatid niya at hinabilin sa asawa ni Manong June. Sa paglipas ng mga araw, natagpuan ni Caleb ang kanyang sariling kasama si Manong June sa pamamasada. Kahit mainit ang panahon, baliwala yun kay Caleb. Kapag nahihirapan siya, laging ang kapalit na makukuha niya ang kanyang iniisip. Oh, eto na bayad ko sa'yo. Sinobrahan ko na yan para may panggastos kayo bukas at makapasok ka na. Alam kong gustong-gusto mong makapag-aral. Saad ni Manong June sa kanya. Tipid na napangiti si Caleb. Maraming salamat po. Bumuntong hininga naman ito. Sa bahay ninyo, hindi ba kayo naiinitan? Gusto niyo bang makisaksak sa amin kahit isang electric fan at isang ilaw lang tuwing gabi? Marahang umiling si Caleb. Wala po kaming pangbayad sa inyo. Tumawa si Manong June. Ano ka ba? Hindi ako nagpapabayad. Hindi naman mabigat yon. Iisipin ko na lang na bumili ako ng bagong appliances kaya nadagdagan ang konsumo namin sa kuryente. Malawak nang umiti si Caleb. Ang bait niyo po talaga, Manong June. Kahit medyo babaero po kayo, mabait pa rin po kayo. Salamat po. Tinakpan agad ni Manong June ang bibig ni Caleb. Itong batang to, huwag kang maingay. Baka marinig ka ng asawa ko. Saka, kaunting landi lang naman yun. Wala naman akong pinatulan. Sa asawa ko pa rin at talak ng talakang gugustuhin kong umuwi. Tiningnan niyang mabuti ang mag-asawa. Nilalambing ni Manong June ang misis nito. Hindi niya na matandaan kung naging ganoon ba ang mga magulang nila ni Cassie. Ni hindi niya na nga rin matandaan kung anong itsura ng tatay nilang hindi na sila binalikan. Lumipas ang mga araw, naging ganoon ang daloy ng buhay ni Caleb. Gayunpaman, umaasa pa rin siyang umuwi ang nanay nila. Nababalikan din siya nito gaya ng pangako nito. Habang hinihintay ang jeep ni Manong June, nakita niyang isang figura. Hindi siya makapaniwalang makikita niya ang nanay niyang si Mariela. Nanay! Malakas na tawag niya pero hindi siya narinig nito. Mabilis siyang tumakbo. Sumisikip ang dibdib niya sa sobrang pananabik. Talagang nangungulila siya sa kanyang ina. Nanay! Bumagsak ang mga luha niya nang mayakap muli ang kanyang ina. Bakas ang gulat sa mukha nito. Teka! Sandali! Hindi na napigilang humikbi ni Caleb. Bakit hindi na po kayo umuwi? Miss na po namin kayo ni Cassie. Nanay, sobrang hirap na po. Pagod na po ako. Ang sabi ni Caleb sa sarili niya, magiging matatag siya kasi kailangan siya ng kapatid niya.
Pero nang makita niya ang nanay nila, gusto niyang magpalambing. Gusto niyang sabihin lahat ng nararamdaman niya, na nanghihina rin siya at hindi na kaya ng murang isip niya ang pagdadala ng mga problema. Mariela, sino yan? Malakas siyang itinulak ng nanay niya. Umawang ang bibig ni Caleb sa gulat. Natumba pa siya sa umaagos na maruming tubig sa kalsada. Umiwas ng tingin sa kanya si Mariela. Lumapit ito sa lalaking tumawag dito at sa mga batang kasama ng mga ito. Sino yung kausap mo? Kilala mo ba yung bata? Tanong ng lalaki sa nanay niya. Walang pagdadalawang isip na umiling si Mariela. Hindi ko siya kilala, Ricardo. Malamang isa sa mga pulubi sa lansangan na naghahanap ng mapaglilimusan. Sige na, mauna na kayo sa sasakyan, may bibilhin lang ako. Tumango naman ang lalaki at nauna na. Nang mawala sa paningin nila ang mag-aama, humarap sa kanya si Mariela. Mama! Halos nagmamakaawa niyang tawag sa ina. Huwag mo akong tatawagin ng ganyan. Hindi nila alam na anak kita. Kalimutan mo na ako. Hindi mo ako nanay, ha? Mariing sabi nito sa kanya. Parang dinurog ang puso ni Caleb. Pero nanay ka po namin ni Cassie. Umiling si Mariela. Ayoko nang maging nanay ninyo. Di ko na kayo kayang buhayin. Tigilan nyo na ako. Mas lalong humikbi si Caleb. Bakit? Bakit mo po kami iniwan? Nanay, paano na po kami ni Cassie? Bumuntong hininga ito. Dahil nagkaroon na ako ng bagong buhay, bagong pamilya. Gusto ko na kayong kalimutan. Parang awa mo na, baka magalit sila sa akin. Hindi alam na kinakasama ko ngayon na may anak ako sa dati kong asawa. Natatarantang kumuha ito ng pera sa bag nito. Oh, tanggapin mo na to. Pero kapag nakita mo ulit ako, huwag kang tatakbo papalapit sa akin. Huwag mo kong tatawaging nanay. Kalimutan niyo na ako. Mariing umiling si Caleb. Niyakap niya ang binti ng nanay niya. Nagmamakaawa na siya. Gusto niyang bumalik ang nanay niya, pero tinulak lang siya nito. Pilit na pinapahawak sa kanyang perang ibinibigay nito. Sige na, umalis ka na. Baka hinahanap na nila ako. Mariing sabi pa nito. Nanay! Hagulhol pa ni Caleb. Napilitan siyang tumayo nang itayo siya ni Mang Jun at dinala sa likod nito. Kinuha nito ang pera kay Mariela at ibinato ang pera nito sa pagmumukha ng nanay niya. Galit na galit si Mang Jun kay Mariela. Sa'yo na yung pera mo. Wala kang kwentang ina. Talagang nakaya mong makita ng ganitong anak mo? Nagmamakaawa na sa yung bata tapos ginaganyan mo lang. Mas masahol ka pa yata kay Gardo eh. Sige, pakasaya ka lang dyan sa bagong pamilya mo. Kalimutan mo ng mga anak mo. Kakalimutan ka na rin nila. Hinila siya ni Manong Jun pasakay ng jeep. Sumama na lang siya. Ayaw na rin naman siyang makita ng sarili niyang ina. Pinunasan ni Caleb ang mga luha gamit ang damit niya. Hindi siya makahinga ng maayos, kapipigil na maiyak muli ng ganoon. Gutom ka na ba? Saan mo gustong kumain? Marahang tanong sa kanya ni Manong Jun. Umiling lang siya. Bago umandar ang jeep, tahimik niyang pinagmamasdan kanina si Mariela na yumuko para guluhin ang buhok ng batang kasama nito. Ang paglalambing na ninanais niya sa ibang bata nito ibinigay. Tinaboy pa nga siya. Ayaw niya nang isipin yon. Sumasakit lamang ang puso niya. May kirot na gumagapang sa dibdib niya. Ilang sandali pa'y tumigil sila sa garahe. Bumaba sila ni Manong Jun. Tinulungan din siya nitong linisin ang damit niya. Nabigla siya nang dinala siya nito sa isang sikat na fast food restaurant para sa mga bata. Dito po tayo kakain? Tanong niya kay Manong Jun. Mahal po rito. Oo, masarap dito. Ayos lang. Kikitain ko pa rin naman yun. Kahit papaano, nawala ang bigat sa dibdib ni Caleb. Umupo siya roon at matyagang hinintay ang pagkain niya. Napangiti siya nang dumating ang pagkain. Pero unang subo pa lang, tumulo na ang mga luha niya. Mabilis niyang pinunasan iyon. Hindi ba masarap? Maingat na tanong ni Mang Jun sa kanya. Pinilit niyang umiti. Hindi po, sobrang sarap po. Nanginginig ang mga labi niya habang umunguya. Panay talagang pagbagsak ng mga luha niya. Dapat masaya siya dahil nilibre siya ni Mang Jun. Natigilan si Caleb nang yakapin siya nito. Sige lang Caleb, iiyak mo ang lahat ng sama ng loob mo. Alam kong nagpapakatatag ka lang para sa kapatid mo. Pero wag mong kalimutang bata ka lang din. Sa pagkakataong iyon, tuluyan niya ng pinakawala ng sarili niya. Umiyak siya ng umiyak. Walang pakialam kahit makakuha pa ng atensyon ng iba.
Batid niya lang na kahit papaano, gumaan ang loob niya sa mahigpit na yakap ni Manong June. Simula ng araw na yon, matagal nang tinanggap ni Caleb na wala na silang mga magulang ni Cassie, kaya ginawa niya lahat para maalagaan ang kapatid niya. Sa paglipas ng mga taon, nalaman din ng bagong kinakasama ni Mariela ang tungkol sa kanila. Alam ng bagong pamilya nito na nandoon sila pero hindi pa rin tanggap. "Kuya Caleb, bilis na, papasok na ako," buliyaw ng kapatid niya. Nataranta tuloy siya sa pagbubutones ng polo. "Saglit lang naman, maghintay ka nga. Kinder ka pa lang naman eh, kahit malate ka okay lang." Ngumuso naman si Cassie. Hindi na ako lalagyan ni teacher ng star sa kamay." "Asus, para star lang." Pangbabara ni Caleb sa kapatid. "Kahit wala ng star, mahalaga natuto ka. Marunong ka magbasa tsaka magsulat at bumilang." Nilapitan niya si Cassie. Kinuha niyang suklay at inipitan ito. Panay pang reklamo sa kanya. Pero deadma lang siya. Hindi naman siya babae, pero dahil walang ibang mag-aayos, kaya lagi siya ang gumagawa. Tinapos ni Caleb ang pagsusuklay. Nasa high school na siya. Laging nasa alanganin ng grades. Lagi rin kasi siyang absent para magtrabaho. Kung hindi niya gagawin yon, wala silang kakainin ni Cassie. "Kuya, wala pa akong baon," bulalas ng kapatid niya. "Umutang ka muna kay Ate Bebang. Sabihin mo, bukas ko na babayaran kapag nakasahod na. Isang biskwit at isang fruit juice lang ha. Huwag ka nang mag-candy. Nabubungi ka na." Sermon niya pa rito. Inirapan siya ng kapatid niya. "Opo, kuya kong pangit." Masama niya itong tiningnan. Maraming nangyari pero pinatatag si Caleb ng lahat ng hirap na pinagdaanan niya. Kinaya niya at nalagpasan niya ang lahat ng yon, pati na rin ang mga darating pa. Mabilis na lumipas ang 10 taon. "Ano bang magandang i-content para makakuha ng maraming views sa platform natin?" Yon ang tanong ni Caleb sa team niya. Nasa mataong lungsod siya kasama ang kanyang team. Maraming mga bumubusinang sasakyan at nagmamadaling mga naglalakad. Kahit saan lumingon si Caleb na isang photographer, wala siyang maisip. Wala na siyang maisip na content. Kilala si Caleb sa kanyang mga ginagawang visual na pagkakwento sa social media. Noong una, landscapes at impromptu model ang kinukuhanan niya ng larawan. Yun nga lang, dumadami na ang content creators, nahihirapan na siya sa kompetensya. Hindi siya nagsikap na makatapos ng pag-aaral para maging ganoon lang ang kahihinatnan niya. Ayaw niya ng may trabaho lang. Gusto niyang maging successful. "Kanina pa tayo naglalakad, Caleb. Mabuti pa kumain na muna tayo," sabi sa kanya ni Jana na assistant niya. Bumuntong hininga si Caleb. "Sige, kumain na muna tayo. Mag-meeting na rin tayo at doon natin pag-usapan ng tungkol sa gagawin natin." Pumunta na nga sila sa isang restaurant at kumain. Nang matapos, sa kanila pinag-usapan ang tungkol sa trabaho nila. Habang nagbe-brainstorm si Caleb at ang kanyang team ng mga ideya para palakasin ang kanilang presensya online, napatingin siya sa kalsada. Napailing siya nang makitang isang pulubi na wala namang alam kung hindi ang manghingi. Mababa ang tingin ni Caleb sa mga taong nasa kalsada. Maraming paraan para mabuhay sa mundo, pero ganoon lang ginusto ng mga ito ang buhay na mayroon sila. Humarap si Caleb sa mga kasama niya. "Okay team, iniisip ko kung paano natin mapapataas ang views natin at kumita ng mas maraming pera sa social media." Tumingin sa kanya si Jana. "Paano kung magsimula tayong mag-post ng higit pang mga behind the scenes sa content o maaring mag-host ng giveaway?" Sumagot din si TJ. "Maaari din nating subukang makipagtulungan sa iba pang mga influencers." Huminga ng malalim si Caleb. "Magagandang ideya lahat ng naiisip ninyo, pero papatok ba yan? Mahina na nga ang kita, mamimigay pa tayo. Saka may papayag bang makipag-collab sa atin? Kakompetensya ang tingin sa atin ng mga yun." Napairap si Jana. "Kung hindi mo ba naman inaway, di sana okay makipag-collab." Nanlaki ang mga mata ni Caleb. "Bakit? Umingi naman ang pangalan ko ah. Alam mo naman yan, kapag may issue, maraming gustong makisawsaw." Napatingin si TJ sa labas. "I-feature kaya natin ang mga pulubi sa kalye at walang tirahan." Kumunot ang noo niya. "Ano?" Huminga ng malalim si TJ. "Alam kong medyo kontrobersyal ito pero pakinggan niyo muna ako. Ang mga tao palagi nagpo-post tungkol sa kanilang mga bakasyon at sa kanilang mga magarbong pagkain. Pero mayroong milyong-milyong mga tao nagpupumilit para lang mabuhay.
Kung magagamit natin ang platform natin para itaas ang kamalayan tungkol sa mga homeless people, makakagawa tayo ng tunay na pagbabago sa kanilang buhay. Natawa si Caleb. Ano? Biglang change ng branding? Alam lahat ng followers natin ang ugali ko. Tumawa rin si Jana. Bakit? Mabait ka naman talaga sa personal ah. Gusto mo ng publicity kaya kahit bad publicity kinakagat mo, sumikat ka lang. Gusto pa rin tumutol ni Caleb. Hindi ba kayo nandidiri? Talaga? Didikit tayo sa mga pulubi. Ang dumit ang baho ng mga yun. Baka magkasakit pa tayo. Naghirap naman siya. Hindi naman talaga siya nandidiri. Siguro, naiinis lang siya sa ideyang tinatawag siyang pulubi ng nanay niya noong bata pa sila. Kaya malaki ang inis niya sa mga pulubing nakikita niya. Napairap si TJ. Gusto mo ng mas maraming pera, di ba? Patulan mo na tong gimmick na to. Saka photographer ka naman. Kukuha ka lang ng larawan. Malayo ka naman. Tinalakay ng mga ito sa kanya ang pagpapakita ng mga pulubi at walang tirahan ng mga tao sa platform nila. Magiging layunin nilang kubuhan ng simpatya at hikayatin ang kanilang mga manonood na tumulong din. Pero paano ang tungkol sa pera? Kilala mo ako. Ano, sila na nga ang nakontent, sila pang makikinabang? Tanong pa ni Caleb. Tumawa si TJ. Gamitin mo nga yung utak mo. Kikita pa rin tayo dyan. Alam mo yan. Pero ipapakita nating hindi yun ang unang pangunahing dahilan. Dapat good image naman. Para naman mabago ang tingin sa atin ng mga tao. Gagamitin natin ang content natin para magbigay ng inspirasyon sa mga tao na mag-donate sa mga charity na tumutulong sa mga walang tirahan. Kung tayo ang mamamahala sa donation drive, mahohokus-pokus natin yun. Magbigay lang tayo ng konti sa mga pulubi, tapos sa atin na yung matitira. Bukod pa yung kikitain natin. Tiningnan ni Caleb ang pulubi na nasa labas na naghihintay na mabigyan ng pera. Hindi pa rin ako sigurado tungkol dito. Parang pinagsasamantalahan natin ng mga taong nasa mahinang posisyon. Matalino ang mga viewers. Siguradong mapapansin yan. Tumango si TJ. Pero aminin mo, may mga tao pa rin utu-uto. Naiintindihan ko ang mga alalahanin mo. Pero naniniwala akong papatok to. Ipapakita natin ang side ng tao na walang tirahan. Win-win situation to. Sa kabila ng mga pag-aalinlangan, nakita ni Caleb ang potensyal sa konseptong iyon. Wala na siyang nagawa kundi patulan ng gusto ng team niya. Kung doon siya kikita, iyon ang gagawin niya. Matapos ng pag-uusap na yon, nagdesisyon muna silang umuwi. Nadatnan niya ang nanay niyang galit na galit sa kapatid niyang babae. Sinampal pa nito ng paulit-ulit si Cassie. Nabaloktot sa galit ang mukha ng nanay nila habang nakatingin kay Cassie. Sa sobrang lakas ng sampal na yon, narinig yata iyon sa buong bahay nila. Napaatras si Cassie. Nangingilid ang mga luha sa mga mata. May pinaghalong sakit at takot ang mababanaag sa mukha nito. Nanay! Pigil ni Caleb sa mama niyang hindi na nakapagpigil. Bakit mo sinasaktan si Cassie? Kumulo ang dugo ni Caleb sa nakita niya. Para sa kanya, si Cassie na lang ang pamilyang mayroon siya. Iniwan sila ng tatay niya. Samantala, bumuo ng bagong pamilya ang kanyang ina. Para kay Caleb, tanging si Cassie lang ang itinuturing niyang pamilyang mapagkakatiwalaan. Paano hindi ko sasaktan yan? Nagpabuntis lang naman yung kapatid mo. Sigaw pa ng nanay nila. Lumingon siya kaagad kay Cassie. Ano? Tuluyang humikbi ang dalagita. Kuya, sorry. Napamura si Caleb. Nag-aaral pa ito. Alam niyang matalino ang kapatid niya at hindi nagkakaroon ng boyfriend, kaya hindi niya maintindihan kung bakit nabuntis ito. Napailing ang nanay nila. Sabi na nasa loob ang kulo mo. Totoo pala yung sinasabi ni Matilda na may kasama ka raw lalaki. Hinayaan mo mabuntis ka ng binatang yon? Grabe, akala ko naman matalino ka. Uto-uto ka rin pala. Paano ka naging walang ingat? Sana gumamit man lang kayo ng proteksyon. May ideya ka ba sa pasanin na dadalhin mo sa batang nasa sinapupunan mo? Mariing kumikit si Caleb. Galit siya sa ginawa ni Cassie. Pero ayaw niya ng mga naririnig niya sa nanay nila. Mula noon hanggang ngayon, wala pa rin naman itong kwenta. Kung bakit may koneksyon pa silang magkapatid dito, yon ay dahil nanay pa rin nila ito. Hindi mapuputol kailanman ang lubid na nakatali sa kanilang lahat. At kahit libo-libo ang kasalanan nito sa kanila, lalambot pa rin ang puso ni Caleb para sa ina. Wala naman talagang pakialam si Mariela sa mga anak.
Pinabayaan nga sila na kapag tapos si Caleb at inabot ang pangarap niya ng siya lang, siya rin halos ang nagpalaki kay Cassie. Pinasa niya ang lahat ng responsibilidad simula nang iniwan sila ng walang hiya niyang amang si Gardo. Bumalik na lamang si Mariela sa kanila nang malaman nitong matunog ang pangalan niya, na nagiging sikat na siya. Gusto din itong maambunan ng grasya. Hinayaan niya na lang kaysa guluhin pa ang binuo niyang imahe. Ano ba yan ay? Kung wala kang sasabihing maganda, umalis ka na lang. Pabalang nasabi ni Caleb sa ina. Nanlaki ang mga mata nito. Anong sinabi mo? Hoy, Caleb, baka nakakalimutan mo. Nanay niyo pa rin ako. Nabuntis siya at sinira ang buhay niya. May karapatan pa rin akong pagsabihan yan. Napamura si Caleb. Talaga? Nanay ka namin? Tatanggapin ko yung sumbat mo kung nagpakaina ka sa amin. Tumigil ka nga. Wala kang karapatan saktan ng ganyan ng kapatid ko. Huwag kang pumapel sa buhay namin na para bang may ambag ka. 'Di ba? Pera lang naman ang gusto mo. Mapaklang tumawa si Mariela. Anong walang ambag? Wala ka talagang utang na loob. Ang talas din ng dila mo. Hoy, ikaw kaya ang mga anak. Tingnan ko lang kung masabi mo pa yan. Saka ano naman kung disiplinahin ko yung si Cassie. Nararapat lang yan sa kanya. Hindi na napigilan ni Caleb ang mga tuwiran. Hindi ka naman naging ina sa amin ah. Katulad ng tatay namin, pinabayaan mo rin kami. Kaya bakit? Anong karapatan mong magdisiplina ngayon kay Cassie na parang napakabuti mong ina? Hinawakan ni Cassie ang braso niya. Kuya, tama na. Wala ka talagang utang na loob. Sigaw pa ng kanilang ina. Umigting ang panga ni Caleb. Sumbatan pa lang gusto mo. Talaga? Ako pang walang utang na loob? Pasalamat ka nga may allowance kang natatanggap at tinutulungan ko yung mga anak-anakan mo sa ibang asawa mo. Pinaglapat niya ng mariin ang mga labi niya nang siya naman ang sampalin ng nanay nila. Galit na galit itong umalis. Gayunpaman, nagpapasend pa rin siya ng pera sa bank account nito. Isang rason lang naman kung bakit pumupunta ito sa bahay nila. Hindi para kumustahin sila, kundi para humingi ng pera na para bang obligasyon niyang magbigay dito. Hinayaan niya na lang. Mas okay na yun kaysa siraan pa siya sa social media. Palagi na lang siyang tinatakot nitong sisirain ang imahe niya sa lahat. Ayaw niya ng gulo. Marami na siyang issue at ayaw niyang dumagdag pa sa iniisip niya ang nanay nila. Sorry, Kuya Caleb. Bumuntong hininga siya at lumingon sa kapatid niya. Okay ka lang. Ang gulo ng buhok mo. Sinabunutan ka ba niya? Pinunasan ni Cassie ang mga luha. Oo kuya, pero ayos lang. Kasalanan ko rin naman. Sorry, alam kong disappointed ka sa akin. Okay lang din kahit saktan mo ako. Napailing si Caleb. Oo, galit ako kasi. 16 ka pa lang. Akala ko nag-aaral ka. Hindi ko alam na may boyfriend ka pala. Alam mong mahal kita. Para sa akin, ikaw na lang ang itinuturing kong pamilya. Ang dami na nating pinagdaanan eh. Alam kong mali ang ginawa mo pero kapatid pa rin kita. At the end of the day, kakampi mo ako. Ayaw kong sinasaktan ka ng kahit na sino. Humagulhol si Cassie at niyakap siya nito. Sorry talaga. Hinaplos ni Caleb ang buhok ng kapatid. Dahil sa mga irresponsableng mga magulang na pilitan siyang magpakatatay sa kapatid niya. Ginagawa niya palagi ang best niya para mabigyan ito ng magandang buhay. Sinabi mo na ba yan sa boyfriend mo? Sino ba yun? Tanong niya rito. Umiling naman si Cassie. Hindi ko po sinasabi kay Ethan. Nanlaki ang mga mata niya. Si Ethan? Yung anak ni Manang June? Abat sinalisihan ako ng siraulo na yun. Tumango naman ang kapatid niya. Natatakot akong sabihin sa kanya baka matakot siya tapos di niya ako panagutan. 17 pa lang siya. Pareho pa kaming bata. Tumango na lamang si Caleb. Sasamahan kita. Ayoko matatakbuhan ka ng nakabuntis sa'yo. Lagot sa akin yung Ethan na yan. Kuya mo ko. Ayokong nadedehado ka. Bukas sasamahan kita. Wala akong ginagawa ngayon. Sasamahan kita magpa-check up. Huminga ito ng malalim. Salamat pero papanong pag-aaral ko? Tipid siyang umiti. Siyempre itutuloy mo. Titigil ka muna pero babalik ka. May pera naman na tayo. Kaya huwag ka masyadong mag-alala. Pananagutan ka ng nakabuntis sa'yo pero gusto kong pareho kayong magtapos. Alam kong ganito rin ang sasabihin ni Manong June. Pero hindi ako habang buhay na susuporta sa inyo.
Bigyan nyo ng magandang buhay ang anak ninyo. Responsibilidad ninyo yan. Kasi, wag mong ipaparana sa pamangkin ko ang naging buhay natin nung mga bata pa tayo. Hindi sila naging ulilang magkapatid pero naranasan nilang maiwan. Sa mahirap na pagkakataon sila pinagtibay dalawa. Iniingatan niyang kapatid niya. Mapasama na ang lahat, wag lang ang kapatid niyang si Cassie. Takot na takot siyang mawala ito. Ayaw niyang nalalagay sa alanganin ang buhay nito. Muntik na itong mamatay noon dahil sa dengue, pero binigyan lang ng pangalawang pagkakataong muling mabuhay. Tumulo naman ang mga luha nito. Kaya hindi ko maintindihan bakit ang sama ng ugali ng tingin sa'yo ng ibang tao sa social media. Napakabait at napakaunawain mo. Bumuntong hininga si Caleb. Hindi lang nila ako kilala. Isa pa, wala lang talaga akong pakialam sa mga taong walang ibang ginawa kundi mangialam ng buhay ng iba. Katulad ng plano ng team ni Caleb, naghanap na nga sila ng mga pulubi sa lansangan. Kinakausap ng paunti-unti at kapag pumayag, kinukuhanan nila ng larawan. Kukuha kami ng picture sa inyo para makita ng ibang tao ang kalagayan ninyo at marami pang tumulong. Saad ni Caleb sa mga ito. Pagkatapos ng trabaho, sumakay na agad si Caleb sa sasakyan nila. Inabutan agad siya ni Jana ng alkohol. Grabe naman ang pulubing yun. Kailangan ba talagang yumakap? Naiinis na sabi ni Caleb. Tumawa si TJ. Hayaan mo na. Gusto mong kumita, diba? Naiiritang tumingin si Caleb sa labas ng sasakyan. Alam nyo, mabait naman akong tao. Pero mabait lang ako sa mga taong alam kong kumikilos. Sa mga taong hindi sasamantalahin ang kabaitan ko. Tingnan mo nga yung mga pulubing yan. Ang daming paraan para mabuhay. Choice nila yan. Kaya ganyan ang kinakasadlakan nila ngayon. Huminga ng malalim si Jana. Caleb, hindi naman lahat ng tao pare-pareho ang pinagdaanan at pare-pareho ang choice na binigay sa buhay. Huwag mo sana silang husgahan ng ganyan. Umiwas siya ng tingin. Alam niya naman iyon pero talagang naiinis siya. Naghirap naman din siya pero hindi siya naging pabigat sa lipunan. Naging tuloy-tuloy ang paggawa nila ng content. Tama nga si TJ, umaani sila ng mas marami pang views. Sa isang mainit na hapon, nasumpungan ni Caleb ang isang batang lalaki na nakasiksik sa isang sulok. Ang punit-punit nitong damit ay nagpapalutang sa kahirapan nito. Ang mga mata ng batang lalaki, mababakas ang gutom at kawalan ng pag-asa. Sinalubong ng lens ni Caleb ang batang iyon. Uminom siya ng tubig. Alam mo Jana, na-realize kong maswerte pa rin ako. Iniwan man kami ni Cassie, at least may tirahan pa rin kami. Hindi kami umabot sa puntong ganito. Dahil hindi mo hinayaang mangyari yon, sobrang mahal na mahal mo si Cassie para isipin pang nahihirapan ka sa responsibilidad na ipinasa sa'yo. Nakangiting sabi naman ni Jana. Baka kung mag-isa lang ako, kung wala si Cassie sa buhay ko, hindi na rin ako magsusumikap. Baka maging katulad ako ng batang yun noon. Caleb, kuha nga tayo ng litrato ng lalaking yun, sabi sa kanya ni TJ. Ginawa niya naman agad iyon. Bakit? Naisip ko maganda siyang bigyan ng kwento sa mga content natin. Bumili kasi ako ng soft drinks dyan sa tindahan. Sabi, nasiraan daw ng ulo yung si Ichi. Naabuso raw ng dating amo nung normal pa. Masyadong nahuhumaling sa pera, tapos mabilis na naglalakad kung saan-saan. Pinagmasdang mabuti ni Caleb si Ichi na tinutukoy ni TJ. Naglalakad? Bakit? Saan siya pupunta? Lagi raw sinasabi, pamasahe pa uwi. Uuwi na raw siya. May naghihintay daw sa kanya. Pero kahit naman makaipon ng mga barya, hindi pa rin makauwi. Hindi na lang iniintindi ng mga tao dahil may tama nga sa utak. Iniwas niya na lang ang tingin niya sa matanda. Simula noon, walang araw na hindi niya kinukunan ng larawan si Ichi. Hindi niya alam kung bakit parang may gumagapang na kirot sa puso niya sa tuwing kinukuhanan niya ito ng larawan. Habang nag-i-edit ng mga pictures, pinagmasdan niyang mabuti ang larawan ni Ichi. Matanda na ito, kulubot na ang balat, punong-puno ng dumi ang mukha nito at matigas na ang mahabang buhok. Sino yan, Kuya Caleb? Tanong sa kanya ni Cassie at nakatingin din sa computer niya. Wala, kasama lang sa mga na-feature naming pulubi. Lumingon siya sa kapatid niya. Anong ginagawa mo? Ngumisi naman ito. Naglilinis ng bodega, wala akong magawa eh. Kumunot naman ang noon niya. Ano ba naman yan? Buntis ka tapos nagpapakapagod ka. Tutulungan na kita. Hindi ka pwedeng magbuhat ng mabibigat. Nasaan si Ethan? Pumunta muna siya sa grocery store nila.
Kulang raw sa cashier kaya tumulong muna. Napangiti si Caleb. Siya ang nagbigay ng puhunan kay Manong June sa negosyong iyon. Successful na siya at hindi niya kinalimutan ang mga taong nagparamdam sa kanila ni Cassie ng pagmamahal. Inayos na nga nila iyon. Ang ibang mga gamit galing pa sa luma nilang bahay. Wow, ang cute! Ganito palang itsura ko nung baby pa ako. Natutuwang bulalas ni Cassie. Lumapit siya sa dalaga. Napangiti siya nang makitang mga larawan nila iyon. Nawala lang ang ngiti niya sa sumunod na larawan. Sino to, Kuya Caleb? Siya bang tatay natin? Tanong ng kapatid niya sa kanya. Kinuha niya iyon at mariing tinitigan. Nangilid ang mga luha niya. Kaya pala pamilyar sa kanyang mukhang iyon. Kaya pala may kirot palagi sa puso niya tuwing kumukuha siya ng larawan ni Ichi. Kuya, anong problema? Tanong ni Cassie sa kanya. Hindi talaga tayo iniwan ni tatay. Nanginginig ang boses na sabi niya rito. Mabilis siyang lumabas ng bodega. Kinuha niyang susi ng sasakyan at nagmaneho. Wala na siyang pakialam sa mga luha niyang panay ang pagtulo. Hindi sila iniwan ni Gardo. Nawala lang ito sa tamang pag-iisip at hindi na alam ang daan pabalik. Pagkarating sa lugar kung saan niya huling nakita si Ichi, nagtanong siya kaagad. Nakita niyo po ba rito si Ichi? Desperado niyang tanong. Kumunot ang noo nito. Ha? Bakit mo hinahanap? Nakita ko siya kanina, sumama siya sa mga magbabasura. Sumakay siya ng truck ng basura. Sumigaw pa nga nang uuwi na raw siya eh. Naninikip ang dibdib niya. Hindi niya alam kung saan hahanapin ang tatay niya. Gayunpaman, may nakita siyang isang truck ng basura. Mabilis siyang sumakay ng sasakyan niya at sinundan iyon. Ilang sandali pa, nakarating siya sa tambakan ng mga basura. Bumaba siya at hinanap ang tatay niya. Nagtataka ang mga nagtatrabaho doon kung bakit naroon si Caleb. Wala siyang pakialam kahit sobrang baho ng lugar. Kailangan niyang makita ang kanyang ama. Tatay! Sigaw niya habang tumutulo ang mga luha. Tatay! Nasaan ka? Natigilan siya sa pagsigaw nang makita ang tatay niyang nakaupo sa mga basura. May nilalagay ito sa sako nito. Mabilis siyang tumakbo at niyakap ang matanda. Hindi niya na napigilan ng humagulhol. Sorry, hindi ko alam. Hindi ko alam na ganito ang nangyari sa'yo. Malakas siyang tinulak nito. Sino ka? Huminga siya ng malalim. Tatay, ako po ito, si Caleb. Umuwi na po tayo ha. Miss na miss ka na po namin ni Cassie. Nangislap ang mga mata nito. Caleb? Cassie? Tumango siya. Opo, sina Caleb at Cassie, mga anak mo. Uuwi na tayo. Uuwi? Tumulo ang mga luha nito. Makikita ko na si Caleb at si Cassie? Desperado siyang tumango. Tuwang-tuwa itong may kinuha sa sako. May lumang laro ang robot doon at isang manika. Eto kay Cassie, ito naman kay Caleb. Mas lalo siyang umiyak sa harap ng tatay niya. Naglaho lahat ng galit niya. Gustong-gusto niya na lang talagang iuwi ito sa bahay. Sige po, ibibigay po natin yan sa kanila. Pero sumama ka na po sa akin ha. Gagawin po natin ang lahat ng mga hindi natin nagawa ng magkakasama. Laking pasasalamat ni Caleb nang sumama ang tatay niya sa kanya. Pagka-uwi ng bahay, gulat na gulat si Cassie sa kasama niya. Naiintindihan niya ito. Baby pa rin naman ito nang inakala nilang iniwan sila ng tatay nila. Sino siya, Kuya Caleb? Tanong sa kanya ni Cassie. Namungay ang mga mata niya. Siya ang tatay natin. Suminghap ito at tumulo ang mga luha. Bakit ganyan ang itsura niya? Ipapaliwanag ko na lang muna sa'yo pero pagpahingahin muna natin si tatay. Tinulungan niyang maligo at magbihis si Gardo. Kahit naliligo, hindi pa rin ito binibitiwan ang mga larong hawak. Hingi rin ito ng hingi ng pera sa kanya para pamasahe raw nito. Tatay, nakauwi na po kayo. Hindi niyo po kailangan ng maraming pamasahe. Mahinahong saad niya rito habang binibihisan. Malungkot na yumuko ang tatay nila. Naghihintay ng pamilya ko sa akin. Siguradong mag-agalit si Mariela. Mumurahin na naman ako. Gusto kong sabihin sa kanya, binubugbog ako ng amo ko kaya wala akong pera.
Sabihin mo sa kanila ha, baka galit na sila. Sobrang mahal na mahal ko sila. Nanginginig ang mga labing tumungo si Caleb. Hindi po sila galit sa'yo. Mahal na mahal ka din po nila, tatay. Huwag kang mag-alala, ipapagamot kita. Maubos ng lahat ng pera ko, gumaling ka lang. Bumaba na sila para pumunta sa dining area. Pinagmasdan niyang kumain ng tatay niya. Napangiti siya nang makitang magana ito. Payat na payat ang kanilang ama, kaya ngayong nasa poder niya ito, gagawin niya ang lahat para umayos ang kalusugan nito. Ipinaliwanag niya rin kay Cassie ang lahat. Mas naging emosyonal ito lalo na't buntis pa. Nang makatulog ang tatay nila, maingat niyang kinuha ang mga laruang yakap-yakap nito. Nilinis niya iyon saka muling ibinalik sa kanyang ama. Napangiti si Caleb. Babawi kami sa iyo, tatay. Nakabalik ka na sa amin, hindi mo na kailangan mag-ipon ng pera o kahit na ano. Babalik din sa normal ang lahat. Hinaplos niya ang buhok ni Gardo at inayos ang kumot nito. Kinabukasan, nalaman ni Manong June na nakita niya si Gardo. Gulat na gulat ito. Magkaibigan ng dalawa noon, kaya hindi na siya nagulat nang maluha si Manong June sa sinapit ng tatay niya. Diyos ko, pare naman. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Akala ko nang babae ka na. Inabuso ka na pala ng mga amo mo. Mahigpit na niyakap ni Manong June si Gardo. Ilang sandali pa, dumating na si Mariela. Niyakap nito ang dating asawa. Alam niyang hindi na maibabalik ang lahat, pero kapag naging maayos na muli ang kalagayan ni Gardo, maintindihan sana nito ang pagkakaroon ng bagong kinakasama ng nanay nila ni Cassie. Hindi perpekto ang nanay nila. Maraming masasakit na salita at gawa ang binigay nito. Pero kahit anong kasamaan pang ilantad ni Mariela sa harap nila, sa puso niya, matagal niya na itong pinatawad. Mas matimbang ang pagmamahal kaysa hinanakit niya sa ina. Ano? Sure ka? Lahat ng donation at 10% ng kita mo, ibibigay mo sa homeless people? Tanong sa kanya ni Jana. Oo, napagtanto kong sa kanila naman dapat yun. Gusto ko silang tulungan sa abot ng makakaya ko. Nanlaki ang mga mata ni Caleb nang halikan siya nito. Bakit mo ginawa yun? Tumawa si Jana. Nakaka-inlove kasi ang kabaitan mo. Sa totoo lang, matagal niya nang mahal si Jana. Hindi pa lang talaga siya umaamin dahil natotorpe siya. Pero mukhang mahal rin pala siya ng babaeng minamahal niya. Aalis na sana ito pero hinila niya at mas inayos ang halik na binigay nito sa kanya. Bakit mo ako hinalikan? Nangingiting tanong ni Jana. Paunahin muna nating ikasal ang kapatid kong buntis. Malakas na tumawa si Jana. Niyakap niya ito ng mahigpit. Sigurado siyang ang babaeng ito ang gusto niyang pakasalan. Nakangiting pinagmasdan ni Caleb ang mga abay na pumapasok sa loob ng simbahan. Tiningnan niya si Jana na buhat ang pamangkin niyang si Sandra. Napangiti siya. Sisiguraduhin niyang sila naman ang ikakasal ni Jana sa susunod na taon. Hindi pa rin matanggap ng ego niya na nauna pang magpakasal ang bunso niyang kapatid. Biglang bumukas ang pintuan ng simbahan at natuon ang tingin ni Caleb kay Cassie. Maningning ang gown nito, ang ngiti nito ay parang tanglaw ng liwanag at pagmamahal. Napatingin siya sa mga magulang nila na nasa magkabilang gilid nito. Unti-unti nang umaayos ang kalagayan ni Gardo. Natanggap na rin itong may bagong pamilya na si Mariela. Ang pamilyang nawasak noon, hindi niya alam na mabubuo kahit sandali lang sa mahalagang araw na yon. Maraming masasakit na nangyari, pero sapat na sa kanya iyon. Ethan, alagaan mo ang kapatid ko ha. Mahirap kapag ako ang nagalit. Pabirong banta niya kay Ethan. Mahina itong tumawa. Opo, mahal ko naman si Cassie. Hindi ko siya pababayaan. Magtapos muna kayo ng pag-aaral bago manganak ulit ha. Bilin niya pa sa mga ito. Ilang sandali pa, ibinigay na ni Gardo ang kamay ni Cassie kay Ethan. Nagkatinginan silang mag-ama. Pareho silang napangiti. Napakasaya ng puso niya. Pakiramdam ni Caleb, wala na siyang mahihiling pa. Kaya bago matapos ang araw na yon, nagpasalamat siya at humiling pang muli sa Diyos na sana bigyan pa sila ng pagkakataon na gumawa ng mga alaalang katulad niyon. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.
Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.